Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ngayon nga po mga ka-review natin, ito po ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Kapapasok lang, Diyos ko po, grabe nangyari kaya House Speaker Martin Romualdez, malaking gulo ito. BP Sara. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po. Galing po ito sa News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na rin po si News PH. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated nyo po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, Ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Sir, kung ako sa inyo, ipakita nyo yung suporta nyo kay BP Sara. Tanggalin nyo si Romualdez bilang speaker. Alam mo, pag ito, kasi alam nyo, Mr. President, I'm telling you, you are going down if hindi ninyo, hindi ho kayo gagalaw pagdating ho kay BP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko, dahil si BP Sara Duterte ay sakalam yan. Sa totoo lang, sakalam mo yan. Matindi ho yan. Even without a command, her army is moving. I mean, may mga kusa ho. Ibig sabihin ko ng army, hindi ko sinabi mga may sundalo. Hindi yon. Ibig ko sabihin, taong bayan. Ang taong bayan sumusuporta ng hindi kailangan utusan. Organic ika nga. Pagdating kay BP Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya, pag sa ginawa ho ninyong hindi ho pala kayo, si Romualdez. Sa ginagawa ni Romualdez na pagbanat dito kay BP Sara Duterte, malaki yung bagay yan. Sir, alam nyo sa sobrang laking bagay, ito'y open secret, ika nga. Open secret ito. Lahat ng mga Duterte supporter, lahat ng medyo malapit-lapit sa mga Duterte, alam mo ito. This is an open secret. And si Pangulong Duterte na mismo nagsalita. Nagkaroon niya ng konting problema si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte noong panahon ng si Pangulong Duterte. Hindi nga ako nag-uusap yan. Galing na po yan kay Pangulong Duterte. Sa sobrang hindi nag-uusap, even to the point na filing of candidacy noong 2021, nagkaroon ng konting girian. Wala hong biro. Alam mo yan, open secret po yan sa mga Duterte supporter. And I know, Mr. President Marcos, you know it. Sure ako dyan. And for them na mag-usap uli, that's a miracle. Walang biro ho. Alam mo, bawat nakakausap ko mga malalapit na Duterte supporter at malapit sa mga taga Davao, yung nangyaring pag-uusap ni BP Sara Duterte at pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan ay miracle. Dahil ho sa ginagawa ni Romualdez. Yan ho ang totoo, Mr. President. So yan mga ka-review natin, ano pong yung masasabi dyan, dito sa sinasabi po ni Sir Banat Bay na parang may masamang mangyayari kay President BBM pag hindi niya pa, di ba, hindi pa siya umimik, or tanggalin itong si House Speaker,
Romualdez dito sa Congress dahil nga po sa pagbabanat sa binabanatan niya itong si BP Inday Sara. Kasi nga po mga karibyo natin, madadamay po no itong si PBBM dito sa ginagawa ni speaker. Bakit po? Kasi 'di ba? Kilala po ng lahat na sila po ay magpinsan, 'di ba? At ang iisipin po ng mga tao, baka okay lang, 'di ba? Okay lang kay President Bongbong Marcos yung ginagawa ni Speaker Romualdez dito kay BP Sara, no? Yung kanyang black propaganda. Nako po. Well, anyway, hindi rin namin natin masabi na, 'di ba? Okay or hindi kasi hindi nga nagsasalita si PBBM. Ngayon, kung magsasalita siya, no, about dito sa mga nangyayari sa Congress, doon pa lang po natin malalaman kung okay ba talaga siya dyan or hindi, di ba? Okay ba siya natanggalan ng, di ba, confidential fund itong si Vice President Sara Duterte? Well, hindi natin masabi kasi hindi nga po nagsasalita. Kaya nga, kina-challenge po siya ni Sir Banat Bay na yan, magsalita po kayo or, di ba, maglabas po kayo ng reaksyon or tanggalin nyo na lang po si tanggalin nyo na lang po si Speaker Romualdez dyan sa Pero marami rin talagang nananawagan mga karedi natin na ipalit na lang daw po si Congressman Marcoleta dyan kay House Speaker Romualdez. Marami pong nananawagan, no? Marami pong galit ngayon kay Speaker Romualdez. Yan mga karedi, no? Kagagawan ho ni Romualdez kung bakit nag-usap yung dalawa, yung mag-ama. And that's a big step. Kung makikita ninyo yung banat ni Pangulong Duterte kay Romualdez, hindi lang ho kay Romualdez, sa inyo rin. Di ba? Mr. Pangulong Rodrigo Duterte ask for audit on your office. Tandaan ninyo, tumigil ng bumanat si Pangulong Duterte nung kayo'y nanalong presidente at nanalong vice president ang kanyang anak. Tumigil na siya. As a matter of fact, every time na tinatanong siya, he is saying good things about you, Mr. President. Bakit? As a respect to her daughter. But because kinantil ninyo, kinantil nyo, hindi ko kayo, si Romualdez. Kinantil ni Romualdez itong si BP Sara. Maniwala ko kayo, yung pagiging ama ni Pangulong Duterte ay bumalik. At hindi pala bumalik, nanatiling nanaig yung kanyang pusong bilang ama. At dahil doon, kita nyo naman, isang banat lang niya, yanig ang buong political scene. Nayanig ko ang political scene, bumalik, isang beses lang nagsalita ang Pangulong Duterte. Yanig ko. Tingnan nyo ito, nagkakandarapat, nagmumukhang tae itong mga kongresista nating tanggol ng tanggol, depend sa mga sarili nila. Kasi alam nila, the only person, until now, kahit hindi na presidente ay 80% ang trust rating. Wala kang makikitang ganong politiko. Tandaan niyo yan. Lahat ng presidente sa kasaysayan ng buong Pilipinas, bumagsak ang mga presidente trust rating. Si Pangulong Duterte lang, ang di na Pangulo, umaangat ng umaangat ang trust rating. Kinantil nyo anak niya. Tandaan ninyo, if there is one good thing and bad thing about PRRD, is his love for his daughter. Paborito niya yan. Kaya nga nung siya na ang nagsalita, si BP Sara Duterte, nung pinagtanggol niya na si Marcos, tumahimik na si PRRD. Alam niya kasing tatamaan yung anak niya. Kaya hindi na siya nagsalita. Kita niyo naman, nung mga tinatanong siya, suporta na sa inyo, biglang bumaluktot.
Bakit? It's because of her daughter na si BP Sara. Ngayon, kinantil na mga tauhan ninyo. Huwag, sir. Mr. President, ako, meron akong tiwala pang, alam mo yun, kasi I can see, eto walang biro ito, paulit-ulit ko ito sinasabi, I can see good sa puso ni PBBM. Honestly, bakit to? Kahit ilang bira sa kanya ni Pangulong Duterte noon, hindi ko siya nagsalita laban. And I respect him for that. Honestly, I respect him for that. Pero, Mr. President, by allowing the people around you, particularly dyan sa Congress na kinakawawa si BP Sara Duterte, maniwala ko kay sa akin, isang ganun lang yan, taob ang buong Kongreso. Pumitik lang ito si BP Sara Duterte, as in gumanon lang siya, tanggal ho lahat yan. Sigurado ako, dahil una-una, punong-puno na ang salop ng mga tao. Dahil nakikita nila, hirap na nga, gutom na nga. Tapos, 1.6 billion? Isipin nyo Mr. President, tinanggal nila ang confidential fund ng isang vice president. Tapos, malalaman natin na merong extraordinary fund ang kamarang 1.6 billion. So yan mga ka-review, nasaan po ang hustisya dyan, no? Mga ka-review natin. Yung inaano lang naman natin dito, yung hustisya, justice, fairness, mga ka-review, di ba? Kung tinanggalan po nila ng confidential fund itong si BP Sara, dapat sila din po, di ba? Kung hindi man tanggalan, bawasan. Kasi yung reason naman nila, kung bakit tatanggalan ng confidential fund si BP Sara, itutulong daw di umano doon po sa WPS, sa ating mga authorities, no, para mapalakas ang ating mga otoridad dyan sa West Philippine Sea. So bakit hindi po yung, di ba, napakalaki, yung kay BP Sara nga 650 million lang, tinanggal pa nila. Paano na lang yung 1.6 billion, mga ka-review? O, di ba? Nasaan po ang hustisya? Well, anyway, mga ka-review, payag po ba kayo na i-force resign? Yan, parang sa ano lang parang sa kumpanya lang. Di ba, pag nakagawa ka ng mali, di ba, i-force resign ka, without benefits. Di ba, mga ka-review natin? Sa isang kumpanya. So, yan po ang gustong mangyari ng taong bayan, mga ka-review natin. Dito kaya House Speaker Romualdez, i-force resign, no? At palitan ni Congressman Marcoleta o di kaya kung sino man na babagay dyan sa posisyon na yan, no? Wag lang po si Speaker Romualdez kasi halatang halata na ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para po sa mga plano nila sa 2028, mga ka-review, di ba? Napakalayo pa pero syempre nagpe-prepare na po sila. Alright, mga ka-review natin, ano pong reaksyon sa naging balitang ito? Alright, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa isyung ito. Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, huwag din pong kalimutang i-subscribe si News PH. Yan, mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng ni News PH, mga ka-review. Subscribe nyo na po. Yan, maraming salamat po.